guys! Welcome back to our channel. So for today's video, I'm gonna share with you yung mga tips na pwede kong maibigay bago kayo mag-apply ng US B1, B2 visa or US Tourist Visa. So if you're interested, just keep on watching. Ito guys, disclaimer lang. Itong mga tips na maibibigay ko sa inyo is base sa personal experience ko at sa mga kakilala ko na din na na-approvean na ng US Tourist Visa. Okay, so manood lang kayo dyan at sana may matutunan kayo or may makuha kayong mga information dito sa video na to. So, ang tip number 1 na maibibigay ko sa inyo is make your home ties strong. Ano nga ba yung mga home ties na to? It is either your education, your job, your family, your businesses, properties, at kung ano-ano pa. So, this will prove that you will not overstay sa United States, hindi kayo mag-work sa United States, at magtuturista lang talaga kayo. So, ibig sabihin, meron kayong babalikan sa home country nyo, or meron kayong babalikan kung saan man kayo nakastay ngayon. Okay? So, ang tip number 1 na pwede kong ibigay sa inyo is make your home ties strong. My tip number 2 for you guys is you have to have a good travel history. So, dapat, kung may plano kayong mag-apply ng US Tourist Visa, nakapag-travel na dapat kayo, like sa nearby countries. Ano ba yung mga yan? It is either Japan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Singapore, or kung ano-anong mas malapit pa na bansa. Kasi, tinitingnan ng visa officer kung talagang traveler ba kayo, or able ba kayong mag-travel. Kasi iisipin nila, kung hindi pa kayo nakapag-travel sa ibang bansa or sa mga malalapit na bansa, bakit Amerika kaagad ang gusto nyong puntahan? So, minsan, tinitingnan talaga nila yung good travel history. So, number 2 tip is have a good travel history. Tip number 3 is to have enough savings in the bank. Bakit nga ba dapat meron kayong savings sa bangko? Kasi guys, as a traveler, alam nyo naman, magastos. Hindi ko sinabing hindi pwedeng mag-travel ang mga walang savings. Pwede, basta kung paano nyo man gagawan ng paraan. Pero, mas maganda na ang meron kayong savings sa bangko bago sa pag-apply ng US Tourist Visa. At by the way guys, hindi lahat ng visa officer tinitingnan yung bank statement or financial statement ng bawat aplikante, but it will boost your confidence. Meron talagang laman ang bangko nyo kung sakali na hingin ng visa officer ang copy ng bank statement nyo. So, mas maganda nang ready kayo guys. Personally, hindi hiningi sa akin ang bank statement ko. So, again, the tip number 3 that I can give you is to have enough savings sa bangko. Tip number 4 is to make all your social media accounts in public. So, dapat guys, yung mga social media accounts nyo is naka-public na. Dapat may naka-upload kayong mga travels nyo, pictures with the family, adventures nyo, dapat naka-upload lahat dyan. Kasi ang sabi nila sa isang group na sinalihan ko sa Facebook na ang mga visa officers daw or consul is nag-check ng mga social media accounts ng mga applicants. So, yon, feeling ko, totoo naman kasi doon sa DS-160 form is hiningi doon lahat ng mga social media accounts. Isusulat nyo isa-isa kung ano yung mga pangalan nyo sa Facebook, ano yung pangalan nyo sa Instagram, or kung ano man. So, yun nga guys, dapat naka-public yung social media accounts nyo. Last but not the least, tip number 5 is you have to watch informative videos about US visa application. Why? For you to have ideas kung ano ang mga dapat yung i-prepare, paano ba ang process, mga possible questions for the interview, or kung ano-ano pa. Mga do's and don'ts, meron din dyan. Marami kayong mapapanood sa YouTube. And also guys, merong mga Facebook groups na pwede nyong salihan
marami din kayong matututunan doon, mga personal experiences ng mga ibang applicants. Marami din silang naibibigay na tips. So, again, you have to watch informative videos or join Facebook groups para magkaroon kayo ng idea about US visa application. So, that's it for today, guys. I hope this vlog will help those people na may planong mag-apply ng US tourist visa. So, sana may napulot kayong mga information or tips sa video na to at sana makatulong sa inyo, guys. Thank you so much for watching, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you have any questions, please drop your questions below. I will try my best to answer your questions. Thank you again so much for watching. See you again in the next vlog. Bye-bye!